ko. Hi, ako si Chicks. Maganda daw ako eh. Tsaka magaling akong kumanta before. Kaya, yung pagpapaganda sa akin ay sinabuhay ko araw-araw. Nagpahaba ako ng buhok, nagpapa-rebond every 6 months. Nag-start ako maka-work si Miss Judy Ann Santos. Siya yung tumawag sa akin na girly. Tinatawag niya akong girly kasi mukha talaga akong babae at that time. Hindi nila alam yung behind ng pagiging mukha akong babae kasi that time, everyday ako nagsashave eh. Nagpapaganda ako para sa kanila, para maging presentable ako sa kanila. So, nung time na yon, so naging happy ako, nagkaroon ako ng partner, nagkaroon ako ng parang boyfriend, ganon. At nasaktan ako. Nasaktan ako. Yun siguro yung point na parang nung na-depress ako, nasaktan ako sa pag-ibig. Na-depress ako siguro mga 3 months na hindi ako makamove on. Na-realize ko na parang gusto ko na rin magbago. Nakakapagod din maging crossdresser until dumating yung Undoy hanggang sa mabago niya yung buhay ko. Muntik akong mamatay. Muntik niyang kunin yung buhay ko. Nung inanod niya ako, doon tumaklob sa akin yung tubig hanggang sa ilalim ako ng tubig, paikot-ikot. Doon nag-enlighten yung mind ko na parang may flashback lahat. Parang feeling ko mamamatay na ako that time. Parang segundo na lang yung bibilangin. Mamamatay na ako. Sabi ko, Lord, give me one more chance. Nagpe-pray ako sa mind ko, biglang isang iglap, sumabit ako sa bakod ng bahay. Ewan ko kung kaninong bahay yun. Doon, nailigtas ko yung sarili ko sa pamagitan ng mahabang buhok ko. Sabi ko, gusto ko na magbago. Mga kapatid, ipinakikilala ko po sa inyong lahat ang taong walang takot magsimula muli. At gustong-gusto ko po talaga ang istorya ng nangyari sa kanya. Ang dating si Chicks noon, si Archie Eguna na ngayon. Welcome, Archie! Hi! Eto na po siya! Kanina nakita nyo napakagandang babae, di ba? Hello, Archie. Please have a seat. Ayan. Naku, crushable na crushable. Please have a seat. Gusto ko ngayon malaman, Archie, siyempre pag nagbago ka, minsan yung mga kaibigan mong nakasanayan. Sobra. Masakit bang, meron bang masakit na nangyari sa'yo? Meron bang... Actually po, parang taas kilay sila. Sabi niya, babalik ka din. Babalik din yan. So may mga text na parang, binubuli, hindi naman bully, kumbaga, tinetext nila ako na parang, huwag ka naman paka-plastic. O bakla, ganyan-ganyan, hindi yan totoo. Ganon-ganon sila. Lalaki hindi, lang baka namimiss ka rin nila, in fairness naman. Pero ngayon po, parang hindi na kami masyadong nagkakakitaan kasi nga, iba na po yung ano ko parang iba na, hindi naman po ako umiiwas. Open-minded po akong tao. Tsaka it's been 3 years, siguro nakita nila, ay totoo nga. Opo, sobrang nahirapan ako sa pagkilos kasi everyday ko, kasi halos kasama ko puro mga sila pa rin, yung mga barkada mo pa rin na girl. Before eh. Parang sila yung nakasanayan kung ganong kilos, yung magsalita ng gay linggo. Oo naman, all your life eh. May namimiss ka ba about your former life, Archie? Honestly, anong namimiss mo? Siguro yung yung expectation lagi ng mga tao. Sa tuwing lalabas po kasi ako lalo na pag nag-show din po kasi ako dati. Yung palakpakan nila, yung hiyawan, naglulundagan sila. Naku, addictive talaga yan. Pag nasa showbiz ka. Sobrang nakaka-overwhelmed yung ganun. Pwede mo pa naman gawin, pwede ka pa rin mag-singer. Pero hindi na nga lang as a woman. Ito, Archie, sa iyong bagong buhay, isang bagong nakakatuwa, pag-ibig din po ang pumasok sa buhay ni Archie. Meron siyang nakilala at balita ko sa bus mo daw siya nakilala. Archie, ikwento mo naman sa akin ito. Opo, actually po nung time na yon, 2 months na akong nagpakat, nagiging boy. 2 months? Okay. 2 months na ako nun. So, nakilala ko siya. Nasa bus ako, nasa 2 upuan ako. So, siya yung tumabi sa akin, yung girlfriend ko ngayon. Ayun, ako naman, okay. Siya tumabi sa'yo. Opo, tapos sabi ko, bigla akong kinabahan, na-feel ko siya. Parang sabi nilang love daw gano'n eh. Ba't kinikilig ako? I'm sorry. Di ba? Ang love daw gano'n. Yung di mo kilala, bakit? Biglang, sabi ng heart mo, gumaganong-ganon habang nakaupo siya sa tabi mo. Okay, totoo, Archie, nangyari yun? Nangyari po, sabi ko, lalaki na ba talaga ako?
Or nanakawan ba ako nito? Iba po, pala. Hindi, joke lang. Naano oo. po ako na parang na-amaze ako sa beauty niya kasi may ano talaga siya, ibang dating. May dating talaga, oo. So parang, ganito pa. So tinext ko yung brother ko. Sabi ko, Right there. tol, sabi ko, may chicks. Na dati mong name, ha? Opo, may chicks dito sa Bigo. Paano ko kaya ito didiskartehan? Kunyari ako siya. Ano sabi mo? Miss, saan punta mo? Ganito. At anong sagot ko? Sa Pasay. Ganun. Sa Pasay. Opo. Then sabi ko sa kanya, pwede makuha yung number mo? For friends lang. For friends lang. Opo. Naku, yan na ba ang bagong pick-up line? For friends lang talaga. Pero ang cute, for friends lang. Anong sabi niya? Sabi niya, inabot niya po yung cellphone niya, tapos tinype ko po yung number ko. Siguro Hindi na... siya nagsasalita. So, ang sabi niya siguro, nakyutan din siya sa'yo, mamaya inamin niya. Inamin niya rin po nung kami na. So, gaano katagal na kayo? 2 years na po kami last Feb, so... Uy naman! Salamat. What do you want to tell her? Sobrang mahal ko siya. Sabihin mo sa kanya, ayan. Hi babe, I love you. Santa, this is for you. Okay, alam mo, Archie, may favor lang akong hihingin sa'yo. Kung sakaling ikakasal kayo, ibalita mo naman sa amin para mapadala namin kayo ng regalo. Opo. Okay, sige. Sige po. Iba't iba man po ang dahilan natin sa pagnanais ng isang bagong simula. Ang mahalaga po, buo ang ating kumpiyansa sa sarili. Sa bandang huli po, tayo lang ang makakaalam kung ano ang magpapasaya sa atin. Hindi yung kung sino-sinong may opinyon o nadidikta, di ba? Nasa atin po yun. Maraming salamat, Archie, sa pag-share mo sa amin ang napaka-inspiring mong storya. So it shows other people na siguro nagsa-struggle, no? Yung mga gusto ring magbago. It shows them na may way. Siguro kapit lang talaga sa faith. Kapit lang talaga. Tapos panindigan yung pagkilos din at you have to help yourself. So, yun naman rin sa talaga. mga may gusto lang na gawin ito. Sa amin pong pagbabalik, isang aktres na humarap po sa isang napakatinding pagsubok, isa sa pinakamatindi sa buhay na pwedeng maging pagsubok sa kanyang buhay po. At ngayon ay nagsisimulang muli. Makakasama po natin, I'm very proud to say she's not only a Grand Slam Best Actress, she is she's probably a sister. I can call her a sister because in show business, napakahirap po makahanap ng hindi plastic na kaibigan or kaibigan na pang matagalan. Sa kanya po, nakahanap ako ng isang ate na talagang mamahalin ko hanggang sa kabilang buhay. Okay? Kasama po natin sa susunod, right after this, Miss Lorna Tolentino. Ganun pa rin kasi hanggang ngayon. Madalas kausap ko siya pagising ko, bago matulog.